Bago natin simulan ang video na to ay meron tayong mahalagang anunsyo. Kasi sa susunod na video, mayroong 2 followers or subscribers na mananalo ng 50 pesos GCash each. Ang gagawin mo lang is mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video na to kasi sa susunod nating video ay kukunin natin yung mga winners via a YouTube random comment picker. Sa video na ito ay magre-review tayo ng 3 web portfolios ng ating mga followers from Facebook, TikTok, and YouTube. At kung gusto mong ma-feature sa mga videos na katulad nito, make sure to comment down below sa ating comment section yung site or application na ipapa-review mo. At bago natin simulan ang pagre-review ng mga portfolios ay pag-usapan muna natin kung anong tinatawag na web portfolio. Ang web portfolio or online portfolio ay isang representation ng iyong mga likha o obra at mga skills and experiences. Ito ay maaring maging isang blog, isang vlog, isang channel, o isang website. Saan nga ba ginagamit itong web portfolio? Kadalasan ito ay ginagamit habang ikaw ay nag-a-apply or gustong makapag-attract ng mga potential clients. Meron kasing mga kumpanya or HR personnel na naghahanap ng isang web portfolio para mas madali kang makilala at malaman kung ano ang iyong ginagawa. At kung ikaw ay isang freelancer naman, maganda na meron ka isang web portfolio para mas madaling mahanap ng mga kliyente mo or potential clients yung site mo or yung services na ino-offer mo. Kaya importante na yung web portfolio mo ay malinis, maganda, at well-optimized para makuha mo yung trabahong gusto mo. At ngayon na alam mo na kung ano ang isang web portfolio, ay oras na para i-review ang mga portfolios na sinend ng ating mga followers from Facebook, TikTok, and YouTube. Ang mga portfolios na ito ay gawa ng beginners at merong mga experience na. So napakalaking tulong nito if gusto mong matuto ng web development or UI and UX design. Kaya i-like muna ang video na to at siguraduhin matapos ang buong video para mas marami kang matutunan. At ang unang portfolio na i-review natin ay galing sa isang napakagandang dilag na kung tawagin ay si Miss Maria Andrea Ibon. So she is an aspiring front-end developer, a UI or UX designer, and a graphic designer. So pagbungad pa lang ng page niya, makita mo na yung theme is red and white. So mag-scroll muna tayo sa ibaba kasi makita mo na kagad dito yung portfolio niya, which is naka-by section na or by category. So tinatawag ng UI designs, merong digital arts, tsaka logo design. So hula ko dito, ginagawa niya ito in a commission basis. So pwede na siyang ata i-contact mamaya pag nakita niyo yung kanyang contact na section para magpagawa syempre ng digital arts tsaka logo. So una natin i-review dito yung portfolios niya, which is attendance system, e-commerce, merong mobile, and then merong upcoming events. So click muna natin yung attendance system. At mapupunta tayo o mareredirect tayo dito sa Behance kung saan pwede nyo siyang i-follow. So makita nyo yung iba't iba niyang designs dito sa Behance. So ang comment ko lang dito, pag gagawa tayo ng ating portfolio ay dapat ma-showcase natin or mapakita natin yung totoong potential or yung totoong design natin. Kasi dito, para naging mock-up design siya ng attendance system. So dapat sana mag-focus ka or mag-focus siya doon sa mismong attendance system. So hindi lang siya parang mock-up design na nilagay sa laptop or nilagay sa phone para makita yung buong UI ng attendance system. Kasi dito, ayan, hindi ko na masyadong alam kung ano yung nakalagay na UI doon sa screen kasi naka-mock-up design siya. So yun na I think ang pag-focusan niya dito sa portfolio section. Next is yung sa digital arts and logo design. So, i-note niya lang to na pag-click dito is mare-reload lang yung page or mapupunta ako sa new page kung saan mapupunta siya sa home page ng site na yun. So, kailangan niyang ilagay dito is pag-click ng design or pag-click ng logo is merong modal na para mag-expand or ipapakita yung buong design na yan para mas malinis siya tignan. So, wala nang mapupunta sa ibang tab or magre-redirect sa site na yon. Okay? Up next is yung navigation. So, sa navigation, meron siyang home, meron siyang portfolio, meron siyang about and contact. So, ang note ko lang dito is she needs to be consistent. So, dapat may consistent din sa design natin pag tayo gumagawa ng portfolio. Kasi dito, pag makita mo, pag nag-click siya ng portfolio, nagsuscroll down pababa. Okay? Pag nag-click tayo ng about, napupunta tayo sa ibang page. Wala tayong consistency sa ginagawa natin. Kasi dapat, kung gagawin natin yon, pag nasa home tayo dito,
pag nag-click tayo ng about, mag-scroll siya sa about section. Same comes with the portfolio, tapos dito sa contact. Kasi ang ginawa niya sa contact is parang merong slider na animation na lalabas yung email niya and then yung Facebook niya. So next na ino-note niya dito is dapat pag-click ko ng email niya, dapat mag-pop up yung do you want to email something or alert or dumiretso doon sa pag-email sa kanya. So yun lang ang mga dapat tandaan nyo sa design. So dapat consistent tayo sa ating mga ini-implement. Next, punta natin yung about niya. So ayan, nagpakilala siya dito and kung saan siya pwedeng mahanap din. Nandito yung LinkedIn niya and Behance. And nandito rin yung skills niya, which is maganda naman. Hindi naman siya sobrang sakit sa mata. But I think again, consistency as a design, dapat siguro pinalakihan yung pangalan nung elements or nung icons. So for example, itong Figma, hindi siya align dito sa GitHub. And makita mo, yung GitHub hindi align sa Adobe Illustrator. So dapat merong alignment dito. Next, meron siya mga certificates, which is good. Ayan, mabiview na rin siya or makaklik na rin siya. And last but not the least, siguro dapat yung pag-focusan or dapat nyo rin malaman ang tinatawag na white space. So, para sa akin, yung white space, yun yung area kung saan makakapagpahinga yung mata natin. So, sa case dito ni Miss Maria, nasobrahan ata sa white space, no? Sa landing page pa lang. Kasi, ayun, makita mo sa above ng image, napakalaking white space na. Sa right side ng image, ayan, malaki din. And then sa ibaba ng pangalan niya, ayan, malaki din yung white space na hindi na-utilize. So, minsan, maganda magkaroon ng white space. But minsan, yung sobra is nakakasama rin or nakakasama din dun sa design natin. So, ang dapat nitong gawin, I think she needs to compress yung width or exact width ng kanyang mga elements. So, kailangan niyang i-move closer yung elements from the left side to the right side going into the center para makompress yung kanyang design. At bago ko makalimutan, meron pa isang bagay na pwedeng baguhin dito at yun ay ang tab icon. So, makita mo sa tab, ayan, naka-view JS pa siya na icon. So, kadalasan, yung icon na nilalagay dito is yung logo mismo ng website or yung gusto mong logo na ilagay dito. So, madali lang yung palitan. Unang portfolio pa lang to, so meron pa tayong mga beginners and yung kakabangan natin yung mga professional na merong web portfolio. At ang next portfolio natin i-review ay galing kay Sir John Carlo. Ito ang kanyang personal web portfolio at makita mo sobrang linis na sa landing page pa lang. So wala siyang loading screen and pag click mo ng kanyang website ay dito ka na mapupunta ka agad. So straight to the point, offers building and creating user-friendly website, web design, and front-end development. And makita mo na agad yung action buttons dito na visit about page and download my CV. Tapos sa pinakababa ay ang kanyang mga social media profiles. And sa taas, sa upper right side ay yung navigation. So, mga comment ko dito, unang-una pa lang is dito sa ating action button. So, I think mas importante na i-showcase mo yung portfolio mo kaysa sa sarili mo. 'Di ba? Mas maganda na malaman nila kaagad yung ginawa mo or yung mga projects mo para mas matandaan ka nila. So, palitan mo lang ata tong visit about page ng like projects or see my projects, ganun. And gumagana rin to guys, yung pag-download ng my CV. So, dina-download niya yung PDF file ng CV ni Sir John Carlo. So, maganda siya. Yun lang yung slight tweak dito sa ating homepage. Next is yung project. Ayan, personal projects. And meron itong description na nakalagay sa ilalim. And yung mga list ng kanyang ginawang project. So, ang ganda ng pagkakalagay ng kanyang mga elements dito. So, align siya to the left yung mga mock-ups and then to the right naman yung mga description. So, yung title, yung text tag na ginamit, yung link papunta sa website, ayan, maganda. Ayan. So, try muna natin yung isa. So, visit website. And makita mo na kagad dito yung Deep Sky Pizzeria. So, I think pwede kang order ng pizza dito. I think ginawa ito ng bootstrap, no? So, makita mo pa lang sa design, parang bootstrap na siya. So, maganda. Ang comment ko lang dito is sa paggamit ng tags. Ayan, sa tags. Mas maganda pag nilagyan mo siya ng kulay, yung background color dito para mas distinguish or madaling makita yung elements or yung language or yung tool or yung library na ginamit. Next, ang mga comment ko is yung parang link na to. So, ito guys ay tinatawag na breadcrumbs.
So yung breadcrumbs ay para siyang second trail of navigation na kung saan pinapakita niya kung nasaan ka na sa parte ng website na yon. So helpful siya kung maraming links doon sa isang certain na page or section. So for example sa projects, may isa pang link dito na under ng projects. So makikita mo kung saan ka na. So I think dito, mas maganda na i-highlight yung projects or mas mabuti nang burahin mo na yung breadcrumbs na to kasi kadalasan ginagamit lang to pag nested or sobrang dami na nung links under a certain page. So, doon siya kadalasang ginagamit para malaman ng user kung nasaan na siya. So, parang unnecessary siya kung maglalagay tayo ng breadcrumbs dito kasi yun naman straightforward. Wala kang mang pupuntang ibang links pa sa webpage mo. Dito lang sa projects talaga. Tsaka yung home naman, nandito na sa taas yung sa navigation. So, parang na-duplicate lang, di ba? So, pwede mo na siyang i-remove. So, that's just a suggestion coming from me. Next ay yung about page natin. So makita natin dito yung napaka-poging si Sir John Carlo Fababer. So he's a front-end developer na nakatira ngayon sa Pilipinas and is a fan of technology, web development, and reading. So ayun, maganda na may picture para may pagkakakilanlan, di ba? Next is a contact me. Pag-click niyo ng contact me, napupunta siya ata dito sa contact na page. Ayan, tama. So pwede kang makapagtawag sa kanya, pwede mo siya contact via email and via Telegram. So, try natin i-call kung ano mangyari. Ayan, pag clinic mo yung call, ayan, mayroon siyang app na i-open. So, napakaganda ng UX experience or user experience dito kasi pwede mo siyang tawagan directly. And ito yung sinasabi ko kanina na email. Ayan, mag-open siya ng new tab na or parang magpa-pop up siya sa screen mo na pwede mo siyang i-email gamit yung isang app. So, ganun siya. Next, balik muna tayo dun sa about. Ayan, meron siyang project. Ayan, parang babalik ka lang ata dun sa project na section. Dito nilagay niya yung kanyang education, yung work experience, and yung mga training and certificate, then yung programming and tools na familiar siya. So, I think maganda din siguro na ilagay mo dito yung years of experience or ilang months or ilang taon mo na sila ginagamit. And instead of using bullets, gamitan mo ng tags, katulad dun kanina sa projects mo. So, lagyan mo ng kulay para mas maganda siya tignan. Hindi nyo naka-straight lang. Kung hindi ka pa nakapag-comment sa ibaba, ay mag-comment ka na dahil may chance kang manalo ng 50 pesos na GCash sa ating next video. At ang next na portfolio na ating i-review ay nagmula kay Sir Romuel R. Feliciano. So, he works as a UI, UX designer, a web developer, and a college instructor. So, napaka-busy ni Sir. So, paano niya napagkakasya to? So, he's a fresh graduate and makita nyo kung ano yung mga pinagagawa niya dyan sa section na yan, sa info. So, makita nyo kaagad yung pictures niya, yung logo niya sa taas, yung navigation is naka-centered, and baka nagtataka kayo, ano tong button na to sa right side. So, this is called yung parang switch ng themes niya. So, it can be dark mode or light mode. So, maganda yan for accessibility. So, kung ayaw mo ng white, masakit sa mata, gusto mag-switch ng dark, pwedeng-pwede dito. So, maganda na nilagyan ni Sir Romuel ito ng ganitong feature. So, pag linik nyo yung resume, automatic na madadownload yung resume niya in PDF file. So, okay na yan na feature. So, try natin i-hover or navigate to. Ayan. So, meron siyang skills. And makita mo na kagad dito yung problem when it comes to responsiveness. So, sa paggawa ng mga websites, paggawa ng mga web applications, meron tinatawag na responsiveness. Ito yung paano mag-respond yung elements na nasa screen in regards to the screen size o yung size ng screen mismo. So, kung naka-phone ka, paano siya magde-display sa phone, and then kung naka-laptop ka or naka-desktop ka, ano yung display niya. So, yan yung responsiveness na tinatawag. So, dito makita mo nagkaroon siya ng slight problem. So, hindi na contain ng box niya yung mga elements sa loob. So, yun yung atang kailangan niyang i-fix dito. So, kung gusto niyo naman na i-check yung iba't ibang uri ng responsiveness or gusto niyo ng mobile device, pwede kayong mag-install ng tool sa ating web browser, but we have built-in dito sa ating developer tool. So, i-click nyo lang yung F12. Tapos, lalabas to. And, i-hover nyo lang at i-click tong toggle device toolbar. So, pag-click nyo to, makikita nyo sa taas na merong dimensions and yung size, and 340 or 390 yung width, and then yung height. Ayan, sa area. And then yung zoom level. Ayan, makita nyo rin yan. So, pwede kayong mamili ng device dito, actually. And pwede rin kayong gumawa. So, for example, gusto mo ng iPhone 14 Pro Max.
So, maganda dito kasi nagkakaroon ka ng sarili mong device. So, ayan, automatic siya na mag-update doon sa size ng iPhone 14 Pro Max. So, pag nag-scroll tayo sa ibaba, ayan, responsive naman yung website na nagawa niya. So, let's go back sa normal mode. So, i-close lang natin kung ayaw mo ng ganito or i-click mo lang to. Ayan. Tapos, close natin to. Ayan. So, babalik tayo dito sa skills. Ayan. Ang dami niyang skills from front-end development, back-end development, and yung tools na ginagamit niya for development or for UI or UX design. So, maganda nilagay niya dito. So, fix niya lang yung responsiveness ng kanyang placement. So, punta tayo sa certifications. Ayan. Marami siyang certifications. So, gumamit siya ng slider which is really good and commendable. So, pag madami, huwag mo ilagay lahat ng isang para hindi ma-overwhelm yung tumitingin ng portfolio mo. So, ayan pag-click ko ng scroll or pag-click ko ng arrow, ayan, napupunta ako sa next picture. Ayan, makita mo yung dito sa ibaba. Next up is yung experience. So, dito sa experience, I think kailangan niya lang baguhin. So, experiences, kasi experiences nakalagay dito. Pag nakatingin ako dito, parang sobrang dami ng text pagkakita ko nito. So, meron siyang education, meron siyang work. Ayan. Maganda naman yung layout niya per category. So, magandang gawin dito is gamitin niya yung buong space na to. For example, for education lang. And dito yung buong space. And then, sa ibaba naman, yung work. Dito, I think, need mo muna ipakita yung work. Kasi mas importante yon when it comes to experiences. Then, yung education na sa ibaba. Then, going down sa projects, ayan, makita mo dito yung different projects niya. And sinasabi ko kanina na maganda kasi meron ditong feature, I think, kanina na load more. Pero hindi ko na siya makita ngayon kasi naka-display na lahat. So, ito yung iba't iba yung projects. Pag clinic mo, makikita mo yung modal na pop-up. Pero, pag clinic ko outside the modal, hindi siya nako-close. Hindi ko alam bakit. But, kadalasan sa mga models ngayon, pag clinic mo outside ng modal, automatic na nako-close na siya. So, naglagay lang siya ng close button dito, which is I don't have any problem with. So, okay din yun. So, maganda. Meron siyang banner or picture ng kanyang ginawa. And then, meron definition. And then, yung mga technologies na ginawa niya. And then, meron siyang links dito or buttons papunta sa kanyang GitHub. Or pwede mo i-view ang GitHub niya. Ayan, yung code mismo. And then, yung demo. So, nagtaka lang ako dito sa demo kasi meron ibang links na napupunta sa GitHub. Guessing game, I think. Ito yon, or guess the number. Pag-click ko ng see demo, napupunta ako sa GitHub. So, dapat napunta ako sa site na yan. Okay? Yun lang nakita ko dito. Then, sa pinakababa is yung parang footer and then yung social links niya and gumagana naman ito lahat. So, overall, maganda yung pagkakadesign niya. It's just a one-page na portfolio which is clean. So, yun lang dapat ayusin, yung responsiveness natin when it comes to the screen size. So, overall, maganda siya. At sana may natutunan ka at may apply mo yung mga pinagsasabi ko at pinagbibigay na information kanina sa susunod mong web portfolio. Huwag mo na rin kalimutang i-like at mag-comment sa video na to para may chance ka manalo ng GCash sa susunod nating video. Yun lang at maraming salamat sa panonood. Dev.Code is out. Peace!